Same, pero iba. Hello, hello, hello sa lahat ng mga nakatutok pa rin. Hello everybody. Ayan, oras po natin 1:28 in the afternoon. Kumusta naman ang lahat? Sana inasa mabuti kayong kalagayan matapos ang inyong mahabang bakasyon. Pero syempre, masaya, diba? Sabi ko nga kanina, kasabay ng bakasyon, yung saya ng puso na nakadalaw ka dun sa mga mahal mong sa buhay na mayapa na, diba? O, diba? Kaya ngayon, ang pagkaabalahan natin ay yung pagmamahal para dun sa mga taong nasa paligid natin na huwag natin hintayin na dumating yung time na saka ka lang dadalaw, saka ka lang magpaparamdam ng pagmamahal kapag nakalibing na. Diba? Kapag wala na sila sa buhay natin. So hanggat nandyan yung nanay mo, yung tatay mo, yung anak mo, pamangkin mo, kapatid mo, o kung sino man yung mga nasa paligid nyo, irespeto natin ang bawat isa, mahalin natin ang bawat isa, wag natin pairalin yung pride, yan. Kasi kadalasan pag pride ang pinapairal natin talagang mahirap yan diba? So wag natin pairalin ng pride, pairalin lang natin yung pagmamahal at yung lambot ng puso natin. Dapat talaga malambot ang puso natin para sa mga taong minamahal natin at nagmamahal din sa atin. Lalo na kapag kadugo mo yan, hoy! Diba, nang dahil lang sa utang, kadalasan nag-aaway. Ito pa mas malala. Nang dahil sa mga properties, yung lupa, bahay. Normal yan na away ng mga magkakapatid at magkakamag-anak, diba? Kung iisipin mo, nang dahil sa pera, pag-aawayan natin yun, hindi mo naman madadala sa hukay yung property mo, yung bahay na pinagawa mo. Ngayon, ma-experience mo yung sarap, diba? Pero pag nawala ka na sa mundong ito, hindi mo yan kasama sa hukay, walang mangyayari dyan. So, sana maging tayo, open heart tayo sa bawat isa at open-minded din tayo sa pag-iisip ng mga bagay-bagay, diba? Huwag natin hayaang lamunin tayo ng mga material things na nasa paligid natin, diba? Dapat ang lumalamon sa atin yung pag-ibig sa isa't isa. Dapat ang nilalamon ng pag-ibig, yung mga bagay na pansamantala lang. Like yung mga, yun nga, yung pera, properties, alahas, at kung anik-anik pa. Dapat yung pagmamahal sa puso natin ang nananaig. So, happy Monday! Lesson for today! Pairali ng pag-ibig. Huwag Pasko lang pinapairal. Kasi yung iba, pinapaira lang kapag Pasko kasi bigayan ng regalo. Kaya nagiging mabait para makatanggap ng regalo. Diba? O kaya naman makikipagbate alang-alang sa alang-alang sa Pasko naman, sige na, pagbigyan mo na, patawarin mo na. Bakit ganun? Kailangan, paano kung mawala ang Pasko? Paano kung wala ng December? Ibig sabihin, wala kang balak, diba? Wala kang balak makipag-ayos sa kapwa mo o sa pamilya mo. Mahirap yun, diba? So anyways, ayun na nga. Happy lunchtime sa mga hindi pa kumakain ng lunch. Kumain na po kayo. At sa mga hindi pa nakakapunta sa live natin, pumunta na kayo sa live natin. Dali, punta na sa live, Energy FM 106.7. Please like and share kapag nakita mo na yan. At na-miss mo ko, di ba? Siyempre, na-miss ka rin kita ng bonggang-bongga. Kaya dahil na-miss natin ang isa't isa, magkita-kita tayo dyan sa ating live sa Facebook. Ayan. So anyways, wag na natin patagalin pa, no? Dahil marami din nagtatanong, ano nga ba ang ating story? Kasi 1 week yata akong nawala. Next week wala ulit ako. Gusto mo yun? Pumasok lang ako, tapos next week wala na naman ako. Kasi naniniwala ako sa kasabihan na mag-travel ka na mag-travel. Kasi yung panahon, hindi na yan maibabalik. Yung perang ginastos mo sa pagta-travel, babalik pa naman yan pag pinagkakitaan mo. Pero yung panahon na mawawala dahil di ka nag-travel, sayang naman. Di mo naman kasi alam kung ano mga mangyayari sa atin the next day, the following day, next week. Ang dami kayo nangyayari, lalo na mga hindi magaganda nangyayari. Nakikita nyo ba sa Facebook? Mga nagsuscroll kayo, di ba? Ano ba to kung hindi chismis, bad news? Ano yun? Di ba? Ang pang-good vibes natin sa panahon ngayon, chismis, makinig kayo sa baklitas. Pero ang bad vibes naman natin, ayun na, masasamang nangyayari na hindi natin ina-expect na mangyayari, di ba? Kagaya na lang ng mga nakaraan na, naku, ayokong pag-usapan dito, di kaya ng dibdib ko Hindi ko talaga kaya pag nakakakita ako ng, yung sinasaktan, duguan, hindi talaga kaya ng puso ko yan. Kaya, ang
Ang masasabi ko na lang be safe everybody kasi sa panahon ngayon, palupit na ng palupit ang mga tao at ganoon din ang mga sitwasyon. Kaya kung ako sa inyo, mag-ingat-ingat kayo lalo na kung saan man po kayo pupunta. Dapat lagi kayong may kasama. Dapat mag-iingat kayo lalo na kapag gabi, yung mga lumalabas yun ng hating gabi at tumatakas sa kanilang mga pamilya, nanay at tatay. Sige, push nyo yan. Takas kayo ng takas ha. Sige, sinasabi ko sa inyo, 'di ba? Sabi nila, mothers always right, 'di ba? Kapag sinabihan ka na wag kang umalis kasi delikado, sundin mo na lang kasi delikado po talaga ang panahon ngayon. Sabihin, hindi okay naman, may kasama naman ako eh. Sundin mo na lang yung mother's instinct na tinatawag, 'di ba? Kaysa pahirapan mo yung magulang mo sa pag-aalala, tapos 'di ba maghihintay siya sa pag-uwi mo habang ikaw nag-e-enjoy. Anong gagawin natin ngayon? Di mo magsasorry ka lang, magkakaaway pa kayo. Kaya kung ako sa inyo, sumunod na lang kayo. Diba? Mag-ingat ang lahat. Kasi hindi na biro ang panahon natin sa ngayon. Okay? But anyways, pa-shoutout daw muna sa Screwtech Bolts and Nuts Alabang, sabi ni Jamaica. Hello po sa inyo dyan, mga nakikinig. Hello! Happy listening and happy watching. At from Davao naman si Mami Vilma Librado. Ayan. Diyan din po sa Foodie Mart, Angeles City, Pandan, Tabun Road, Angeles, Pampanga. Uy, grabe, nakarating tayo dyan. Hello po sa inyong lahat. Pinapabati kayo ni Bernard. Ayan. Sa Foodie Mart. Sige, lakasan niyo pa po ang inyong radyo. Dali para marinig ng mga kapitbahay at maraming makinig sa atin. But anyways, eto na nga, wag na po natin patagalin pa ang ating story. Dito lang yan sa Sincerely, Kara. Kapag nagmamahal tayo, ina-expect natin na magiging maganda ang lahat. Siyempre dahil in love tayo dun sa tao, masaya tayo. Pero hindi nga laging masaya talaga ang relasyon. Nagkakaroon ng komosyon, rigudon, at kung minsan yung mga bagay na hindi mo ina-expect ay nangyayari. Kagaya na lang ng cheating. At ang pinakamasaklap sa lahat ay kapag nagbunga ang inyong pagmamahalan. Pero dahil hindi na kayo okay, damay yung bata sa away niyong dalawa. At hindi siya madaling itawid. Ito ang story ni Peter, 40 years old at hiwalay sa kanyang asawa. Natawagin natin sa pangalang Berta. Noong 20s pa lang sila ay okay naman ang takbo ng kanilang relasyon. Masaya naman sila, in love sa bawat isa. Kaya lang, aminado naman si Peter na nagkamali siya sa kanyang relasyon. Nagloko siya. Kaya naman mula noon ay hindi na sila naging okay. Kaso nga lang, nagkaroon sila ng anak ni Berta. At magmula nung maghiwalay sila ay hindi niya na nakapiling o nakasama man lang kanyang anak dahil sa galit ni Berta sa kanya. Dahil sa ginawa niyang panloloko. Hanggang sa lumipas ang ilang mga taon, tinatry niya na puntahan sa school yung anak, dalawin. Kaso nga lang hindi pa rin nawawala yung galit sa kanya nung ex-girlfriend niya o nung nanay nung anak niya. At kapag pupunta naman siya sa eskwelahan, ayaw makipagkita sa kanya ng bata dahil ang sabi ng bata ay demonyo raw siya. Kaya pati yung anak niya galit na rin sa kanya, gaya ng galit sa kanya ni Berta. Hanggang ngayon, wini-win pa rin niya ang puso ng anak niya na galit sa kanya. At hindi niya alam kung hanggang kailan nga ba siya maghihintay na makuha yung loob ng anak niya. So let's hear it straight from the heart of our voice sender for today. Hi DJ Kara. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Peter. 40 years old at palagi po akong nakikinig sa inyo.
May problema lang po ako na gusto ko sanang i-share sa inyo. Hiwalay po ako sa asawa ko na tawagin na lang natin sa pangalang Berta. Masaya naman po yung pagsasama namin noong 20s namin. Hanggang sa nagkaroon po kami ng problema mag-asawa. At aminado naman po ako. Nag-cheat po ako sa kanya. Nagkaroon po kami ng isang anak at kasama niya po yung bata simula nang maghiwalay kami. Ayaw niya pong makita ko yung bata kaya lagi niya po itong itinatago sa akin. Nakausap ko isang beses yung anak ko. Ayaw niya raw po niya akong makita kasi demonyo raw po ako, sabi ng mama niya. Minsan pumunta ako sa school ng bata para magbonding kami, kumain sa labas. Pero ayaw ng teacher niya kasi sabi raw po ng anak ko, hindi raw po niya ako kilala. Minsan pumupunta pa po ako sa bahay ng ex ko para puntahan yung bata. Okay naman ako sa nanay ng ex ko, kaya pinapasok ako sa bahay nila. Pero hindi ako pinapansin ng anak ko. Sinusubukan ko siyang yakapin pero todo iwas siya. Na parang hindi niya ako tanggap bilang papa niya. Alam kong nagkasala po ako. Pero tama po bang ilayo ni Berta yung loob ng anak ko sa akin? Ano po bang gagawin ko, DJ Kara? Nako, hirap naman yan pero hindi kasi nabanggit ni Kuya kung nagsusustento ba siya. Kasi minsan syempre kung hindi ka naman nagsusustento sa anak mo, talagang magagalit sa yung ex mo. Niloko mo na nga, wala kang sustento. Wala naman siyang binanggit. Pero I hope sana meron kasi yun naman talaga dapat, 'di ba? Maging responsable tayong magulang. Pero bago ang lahat, bago tayo magbasa ng ating mga comments, ayan, comment lang po kayo sa Energy FM 106.7 kung ano nga ba ang masasabi nyo sa story ni Peter na malayo ang loob ng kanyang anak. Pero nagpapabati itong si Mami Lorna. Hello po sa inyo dyan, Team Amiga. At kay Martin, uy Martin, hello sa'yo, shout out daw. Anyways, eto na, basahin natin. Sabi dito, grabe naman si Berta, tinuruan pa ng bad words yung bata. Sad naman, halika nga dito Berta, sampigain kita. Galit kayo kay Berta ha. O ito pa. Sabi dito, yan ang hirap sa ibang kababaihan eh. Kapag nagkagalit sila ng partner nila, idadamay ang mga anak. Tinuturuang magalit sa ama nila, selfishness. At it's best. Sabi naman ni Peter Smeng. Oo nga, bakit nga ba ganon? O sabi pa dito, hi po, sana nakikinig si Berta. Kung ano man ang galit mo sa ex mo, sana wag mo idamay ang anak mo kasi tinuturuan mo siya ng bad values. Yan ba ang ituturo mo sa magiging anak mo? Oh. Totoo naman. Minsan kasi ganun, aminin na natin. Minsan talaga damay-damay ang galit, di ba? May ganun talaga eh. Ang hirap naman yan, once you regret your mistake, dapat labasun? Anong labasun, ha Jane? Labas na siguro to. Labas na yung bata sa away niyong dalawa. Kuya, kasi kawawa ang bata na be-brainwash. Sabi yan ni Jane. O, marami na high blood dito ha. Baka kailangan nyo doon ng losartan ha. Huwag kayo masyado magalit kay Berta. Pagsasabihan lang natin si Berta. Anyway, sabi pa dito, hi Kuya Peter, I hope magtiyaga ka na makuha ang loob ng anak mo kasi syempre ang bata susundin lang naman niya kung ano ang sinasabi ng magulang niya. Kaya ibig sabihin niyan, itinanim sa kanya ang galit para sa'yo at dapat mong baguhin yon. Kaya magtiyaga ka lang para naman manalo ka in the end. Yan, sabi ni Hashim. Tiyaga is the key. Dapat naman talaga matyaga kasi nga 'di ba sabi nila, pag may tiyaga, may nilaga. Peter, baka naman kulang ka sa effort kaya galit na galit sa'yo si Berta. Oh, more effort pa daw. Sabi naman ni Mami Merly, dapat po hindi talaga dama yung bata. Berta, wag ganun. Kahit galit ka sa tatay ng anak mo, wag kang susuko sa anak mo, Kuya Peter. Sabi naman to ni Nelia. Basa pa tayo ng ibang comments dito. Sabi dito, hi DJ Kara, nangyari na rin po yan sa akin before na inilayo ng partner ko ang anak namin. Pero
Mabuti naman at niligawan ko ulit yung partner ko para maging mabuti sa akin. Hindi man kami nagkabalikan, pero at least nag-co-parenting na lang po kami para sa anak namin. Yun. So, na-win niya ang puso ng partner. At kung minsan alam nyo, yung importante i-win mo muna yung puso ng partner mo, diba? Sabi dito, Hi GK, hi kuya, mali naman si Berta. Wag naman sanang isali sa galit mo ang anak mo. Basta wag ka lang pong sumuko, kuya. Sabi ni Ate Liberty. Sabi naman nito ni Dominic, tama yan Berta, para matuto yung lalaki na yan. May kumampi naman kay Berta. Wag natin silang pagsabungin, kailangan natin silang tulungan, di ba? But anyways, Kuya Peter, una sa lahat, ang tanong, nagsusustento ka ba sa anak mo? Pangalawa, do you think na yung effort na ginagawa mong pagpunta-punta ay enough na? Gaano kadalas kang pumupunta? Yun yung mga questions na dapat mong i-consider sa sarili mo. Tanungin mo yung sarili mo, enough na ba yung once a month? Baka kailangan maging twice a month, every week, almost every day. Kung ano man yung makakatulong. Kasi ibig sabihin, pagpapaguran mo talaga yan. Kasi naikintal na sa bata And crucial talaga yan habang bata pa, 'di ba? Kasi pag elementary pa lang yung bata, kung ano yung natututunan nila, naririnig nila, at lalong-lalo na sa mga magulang nila, yan talaga yung tatatak sa kanila. So mahirap din baguhin yan. Kaya, ang sagot talaga dito is effort. Kailangan mo talagang effortan yung anak mo at hindi lang yung anak mo yung kailangan mong effortan. Kasi andun yung susi sa ex mo. Kung nanloko ka sa ex mo before at hindi siya makamove on, baka kailangan mong humingi talaga ng tawad sa kanya. Marubdubang paghingi ng tawad. Na pinagsisihan mo yung dati, maramdaman niya na sincere ka sa iyong apology at maramdaman niya na gusto mong mag-reach out sa anak ninyong dalawa. Diba? Ang babae naman kapag sinuyo mo yan at kapag naramdaman naman ng mga babae na legit yung sinasabi mo at sincere ka, malambot naman ang puso niyan. Kaya baka kulang ka pa doon, Kuya Peter. 'Di ba? Pero kung feeling mo ginagawa mo na lahat at nakaiberta ng problema, baka kailangan mo pang dagdagan at ipagdasal 'yan. 'Di ba? Pero as of now, yun yung nakikita kong sagot Humingi ka ng tawad sa partner mo para at least matulungan ka na maging malapit sa anak mo. At ang pinaka-key dito ay wag na wag kang susuko. Diba? Wag mong sukuan. Kasi ang anak mo forever yan Kahit balibalik ta rin ikaw yung tatay, anak mo pa rin yan. So in time, kapag na-ospital yan, wag naman sana nang hingi ng tulong, kailangan na maghahatid sa school, sa graduation, medal and everything. Susulpot at susulpot ka kapag kinailangan ka, diba? So wag mong sukuan. May mga bagay nga tayong hindi sinusukuan Pamilya pa kaya natin. Alam niyo, nakakalungkot lang na it's funny how much time we invest in one person only to end up strangers again. Imagine, nagkaanak pa kayo pero nagmahalan pa kayo once in a while. Nagbunga pagmamahalan nyo pero ngayon strangers kayo. Hindi lang strangers, magkaaway pa. Diba nakakalungkot na yung mga taong minamahal natin at some point, biglang hindi na natin kakilala, kaklose. Wala na yung kahit na anong spirit ng pagmamahal. Wala nang natira. Pero ito kasi kailangan mo siyang alagaan dahil meron kayong anak. Meron kayong blessing na binigay sa inyong dalawa. At hindi lang naman din si Berta ang gumawa niyan. Dalawa kayong gumawa niyan, di ba? Kaya wag mong sukuan, Kuya Peter. And kunin mo ang loob ng iyong ex-partner. Tandaan mo, waiting is a sign of true love and patience. Sincerely,